Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bali ang pinaka-the best na strategy para eksaktong-eksakto na maunawaan nyo ang sinasabi ng isang Amerikano ay dapat alam nyo ang tinatawag na phrasal verbs kasi yun po ang lagi nilang gamit. Kaya naman po gumawa ako ng listahan ng mga phrasal verbs na gamit at para mabilis yung maunawaan sila at ganun din sila sa inyo kapag nagamit nyo na itong mga phrasal verbs sa ating listahan. Kaya naman po, umpisa na po natin. Okay, umpisa na po natin. Cold off. Ang ibig lang pong sabihin ng off, tatlong bagay lang po ang inyong tatandaan o dalawa. Ibig sabihin ng off dito sa ating phrasal verb ay mailayo, pwede ring alisin, o tanggalin. Pili na lang kayo doon sa tatlo kung saan kayo mas magiging maayos sa pangunawa. Okay? So, alin man doon sa tatlo, alisin, mailayo, o kaya tanggalin. Okay? Called off. Ibig sabihin, kinansela. Halimbawa, their teacher called off their meeting. Kinansela ng kanilang guro ang kanilang meeting. Parang ibig sabihin niyan, yung schedule ng meeting tinanggal noong teacher. Okay? Kaya ibig sabihin nung tinanggal yung schedule, kinansela. Okay? Yung called naman dyan, yung ipinapaalam mo. Okay? Pag ipinapaalam mo, itinatawag mo. Kaya called. Okay? Sumunod po ay polish off. Yung polish, ibig sabihin, pakintabin. Kaya pag ibig sabihin ng pakintabin, meron kang tatanggalin. Di ba? Para kumintab. Yung off naman dyan, ibig sabihin tanggalin. Okay? So, polish off sa Tagalog naman, ang ibig sabihin ay inubos. Maaari natin gamitin bilang salitang inubos. Halimbawa, she polished off the cupcake that he made. Inubos niya ang cupcake na ginawa niya. Kunyari, yung cupcake nasa plato, tapos inubos mo. Parang ang tema, kapag naubos mo yun, mapapansin mo na clear na o parang na-polish na o kumbaga sa plato dahil tinanggal mo yung mga bagay-bagay doon na nakakasagabal para maging makintab dahil natanggal mo, ibig sabihin na-polish mo, 'di ba? Na-polish off mo na o inubos mo kaya makintab na uli yung plato o wala nang laman muli yung plato. Yun lang ibig sabihin nun ng polish off. Okay? Inubos. Sumunod ay scare off. Takutin. Takutin pataboy o palayo. Okay? Yung scare, takutin. Yung off, pataboy o palayo ang ibig sabihin. The scarecrow scares off the birds in the rice field. Tinatakot ng scarecrow ang mga ibon na nasa palayan. Okay po? Yung break off naman, humiwalay. Okay? Ibig sabihin ng break, di ba, baliin. Siyempre, pag bali, may hiwalay na po yung kabilang side. Di ba po ba? Yun po ang ibig sabihin noon. So, break off, humiwalay. One leg of the chair is breaking off. Humihiwalay na ang isang paa noong mesa. Okay, yun naman po yung break off, humiwalay. Take off, pumupugreso. Ang ibig sabihin naman po nung take, syempre pag may kinuha ka, tapos tinanggal mo, kung mapapansin nyo, yung direction ng inyong kamay pataas. Parang yun po ang ibig sabihin ng mga Amerikano. Dahil pataas yun, paprogreso po. Okay? So, halimbawa, his business is taking off. Ang kanyang negosyo ay pumupugreso. Okay? Yan po yung take off. Looking into
nananaliksik at iniimbestigahan. Halimbawa, he is looking into that case. Okay? Yung into po naman dyan, ang ibig sabihin ay pumapasok ka o papasok ka. Kasi kaya ka papasok, meron kang gustong imbestigahan, di ba? Parang sa salitang investiga, yung I and doon, di ba in, papaloob. Yung po ang ibig sabihin nung into, papaloob. Yung looking, ayun nga po, gamit mo yung iyong mata, nananaliksik ka. Okay? So, looking into, ang ibig sabihin ay nananaliksik at nag-iimbestiga. Halimbawa, he is looking into that case. Iniimbestigahan niya na ang naturang kaso. Sumunod po ay been into. Okay? Yung been po dito, kailangan lagi may kasamang alinman sa has, have, o have, o kaya had. Tatandaan nyo ha? Tapos yung into naman po dyan, ang ibig naman sabihin ay joining. Parang ibig sabihin, kung saan ka naiengganyo, nandun ka. Kung saan ka naiengganyo ngayon. Okay, yung parang doon ka napasali. Okay? So, been into, naging interesado. Okay? Ibig sabihin, naging interesado. Halimbawa, he has been into business since quarantine. Naging interesado siya sa pagnenegosyo noong nag-quarantine. Okay? Dahil interesado ka, sumali ka doon sa naturang activity na iyon at yun nga ay ang pagnenegosyo. Sumunod ay hack into. Kalimitan po kasi ang hack into, pumapasok ka sa sa lugar na wala kang permiso. Kaya pag pumapasok, ibig sabihin papaloob. Yun yung into doon. Yung hack naman doon, wala kang permiso sa ginagawa mo. Okay? So, someone is trying to hack into my TikTok account. May tao na sinusubukan na pasukin ang aking TikTok account. Okay? Yun po ang hack into. So, tapos na po muna tayo pansamantala. Maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, at nagko-comment sa ating channel. Maraming salamat po. And welcome back nga pala po doon kay Hot Papi. Sana ayos po kayo dyan. And kayo pong lahat na nanonood sa channel na ito. Good day po muli sa inyong lahat.